paano magkinabuhi ang faithful witness o faithful nga Kristohanon nga naga-share sa iyang pagtuo ngadto sa uban sa atong Ginoong Hesukristo. Pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa uban through Apostle Paul og makauban sa unsa mang sitwasyon nga meron sila. So gilarawan din kung unsa ang matinud-anon nga Kristohanon. Dahil daghang mga Kristohanon nga murag layo sa pagka matinud-anon. Nakafocus sa ilang kaugalingon dahil sa tendisyon sa kalibutan. Muna nga sa verse 1, matod pa din mga igsoon diha kang Kristo, nasayod kayo kamo nga wala makawang ang among pag-anha diha kaninyo. So wala masayang ang pag-anha nila ni Apostol Paul ug mga kauban sa lugar sa Thessalonica. Dahil dunay resulta ang ilang pag-anad. Kini baka ay sa ilang permerong pagbisita sa Thessalonica o sa una bang pag-anak nila sa Thessalonica na kung saan kini mga tawhana ay paingon pa lang sa pagkakristohanon, paingon pa lang sa pagdawat nila sa teaching sa Christianity o sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana nganong wala man masayang ang pag-anak nila ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa Thessalonica. Nga usahay mga matawag lang nato nga dili masayang ang ilang pag-ana kung ang ilang gipangbuhat connected sa pagpalambo sa kingharian sa atong Ginoong Dios. Pero pag wala gani makakonek, murag personal lang to siya. Personal lang to. Muna nga, gingon gid sa atong Ginoong Dios sa iyang written word nga mutrabaho ta ang atong pagabuhaton for the sake of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, buhaton nato kini sa nabutang tungod sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo para siya mahimaya sa atong kaugalingon. Amen? O gawas ni ana, kaugalingon na akong gawas ni ana. Amen? So, nganong wala man masayang? Tungod kay mibunga gayud ang pulong sa Ginoo nga ilang gitudlo ngadto kanila. Unang-unang bunga, pag ikaw ay usa ka tawo nga ngilad o batasan, ang imong batasan ay ma-pattern sa batasan, sa Kristohanong batasan nga nagmula sa atong Ginoong Hesukristo. Halimbawa, matod pa sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, mao gini ang unang sinugdan, mao gini ang basic. Nga kung ang usa ka tawo bisag unsaon niya nga moingon siya nga Kristohanon, pag walay makita nga ingon niini, he is only professing himself nga Christian, Kristohanon siya. Pero ang tinuod dili gid siya Kristohanon. Basic ni siya nga dili gid ikalimod. Kaya nagingon ang atong Ginoong Hesukristo, Ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Kung wala kamo kanako, kung hiwalay kamo kanako, dili kamo makapamunga. Munang gingon sa atong Ginoong Hesukristo sa kawilnon nga passage sa John chapter 15 verses 1 to 7, pero basahon nato ang Galatia. Mugyod ni ang basic nga kita nailhan nga mga Kristohanon. Musipyat man ta, pero kinigyod ang atong ginadesire adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, dili lamang sa Domingo. Kaya ang Domingo, matod ko pa sa una, normal na kay atong mga kauban mga Kristohanon. Maulawan man yata. Pero dito na sa kuan, dito na sa dili Domingo na kita na lang. Pagsakay nato sa jeep, tapos medyo na yung nakaapay nga kuan, nagawa na yung atong pagkatigri nga tao. So, matod ba din basahon lang nato, verse 22 ng chapter 5 ng Galatia, apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Mauni ang bunga sa Espiritu Santo. Ang tanang Kristohanon dunay Espiritu Santo. Amen? Matod pa ni Apostle Paul sa Galatians chapter 1 verse 13 or 14 nga nung madungog nato ang pulong sa Ginoo, nung madungog sa usa ka tawo ang pulong sa Ginoo, nakonbikta siya, mituo siya o kitatakanday siya
sa atong Ginoong Dios og Espiritu Santo. O kini nga Espiritu Santo anaa sa usa ka Kristohanon og mubunga kini. Matod pa dinhi unang bubunga gugma, kalipay. Nganong doon na may joy. Dahil muna malagi ni bunga sa Espiritu Santo bisag unsa ang sitwasyon sa atong kinabuhi, we can always rejoice unto the Lord. Kalipay, kalinaw. Musunod dayon na ang kalinaw. Pag malipayon ka gani, murag peace ka. Doon ay peace of mind. Pero kung wala kay peace of mind, wala kay kalipay. Amen? Doon na may kalipay, sino taphaw lang. Vice versa na siya. Pailob. Ano sa English ng pailob? Pasensya. Kaluoy. Kaayo. Pagkang matinud-anon. Pagkang maubsanon. O pagka mapinungganon. Sumuning mga bunga, mawala mga ubanani, pero at least mayroong kagidani. Kaya makita na ang Ginoong Jesucristo sa imong pagkatao, sa atong pagkatao. Bisag memorize na ito ang Biblia, pero walang gyapon, impyerno gyapon. Amen? Ang yawa, memorize niyang Bible. Nang yawa kay Jesus Christ, it is, di ba naging yun ang Ginoong buhata kining bato na mahimong tinapay? Kay giingon, mga nagkot o ang yawa sa mga scripture sa Old Testament. Master kayo ang yawa na. Kita dahil pag nakakita ang tagtao nga maayo kayo sa Biblia, memorize niya, believe na enta. Wala nato tanawa ang iyang personal na kinabuhi kung paano siya nang inabuhi samtang walay nakakita sa iya na nakaila sa iya. Muna ang importante. Dili ang importante ang atong ka-bride. Kay pag atubang sa Ginoo, dili mo ingon sa Ginoo, ang Ginoo nga, well done, good and bright servant. Dili mo ingon ang Ginoo nga, basta mo na, ang importante mo gyud ni, person din mapinugnanon, mapaubsanon nga Kristohanon. Lisod buhaton. Pero mabuhat ni sa usa ka Kristohanon dahil naanag kaniya nagpuyo ang Espiritu Santo nga nagatabang. Ang dili ang prayer nga tubagon gid sa Ginoo, ang prayer nga mag-ampo ka nga makahimaya gid sa iyang pangalan. Amen. Pero kung mag-ampo ka nga magkaroon ka ng 2 million, duha-duha na kung kuhan by chance na kung tubagon ba sa Ginoo. Pero kung moingon ka nga tabangi ako Ginoo nga mahimayang ikakan mo adlaw, daghan mga temptation para dili nimo mabuhat. Pero kung madugduman nimo nga giampo man nimo ni, tapos gihalat pa nimo nga mahimo ko kini Ginoo kan adlaw para malipay ka sa ako. Tapos nakasugat ka lang og di maayo ako nang palikasa ka na dayon. Hindi na ano mga temptation. So, muna nga matod pa sa verse 1 muni ang sitwasyon nila. Muning hulagway sa mga Thessalonians nung sila ay nagkristohano na. Naagyanan nato ni matod pa din gisunod ninyo matod pa ni Apostle Paul, gisunod ninyo ang pagkinabuhi namo og sa atong Ginoo. So, unang-una, muning akong giingon last 2 weeks nga dili gid mo bulag ang atong pagkatao sa atong ipanulti. Dili gid tong moingon nga buhatang akong gisulti, ayaw lang akong gihimo, ayaw lang ako aksyon. Ang atong ipanulti mo ginaitan-aon nga gipuy-an ba nato ang atong ipanulti? Kung nag-share ta sa pulong sa Ginoo, gipuy-an ba nato? Makita ba kini sa atong gi-share? Amen? Muna nga, gisunod. Unang-unang gisunod sa mga Kristohanon sa Thessalonica ang kinabuhi nila ni Apostle Paul. Pagkahuman niya na, wala sila mahunong niya na, miadto na dayon sila sa Ginoo. Isip na dayon nila ilang focus o dito na dayon sa Ginoo ang ilang example. Munang gingon sa Hebrew nga, fix your eyes on Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Di wala gingon nga, fix your eyes on Pastor Ibon. Okay?
Basig na ni mga personal si pastora ipon nga din nato ang ngayon, tapos na natanaw na ito nga moday na mabackslide ta. Muna nga, malipay ta ka dahil na daghang mga artista, mga inilang nga tao, nga politiko, nga mga bagiitan, na Kristohanon silang tinuod. Pero usay, madunggan na nato nga nag-backslide na. Wala na dayon. So may itong, ang effects nato, ang atong pagtuwa, atong pananaw, para may model nato ang atong Ginoong Hesukristo. Kisunod ninyo ang pagkinabuhi namo og sa atong Ginoo. Namo Apostol Paul. Kay gidawat ninyo ang pulong sa Ginoo bisan paog nag-antos kamo. Unsa may sitwasyon sa ilang kinabuhi, gidawat nila ang pulong sa Ginoo, gikinabuhi nila. Muning pareha sa Habakkuk chapter 2 verse 17 ba to? O chapter 3 verse 17 to 18. Nga bisag wala na'y bunga ang ubasan. Wala na'y income, matod pa ni Habakkuk. Wala na'y mga baka siyang pastulan. Magsimba paghihapon siya sa Ginoo. Amen? Malipayon, gihapon ka mo kay nagahatag kaninyo og kalipay ang Espiritu Santo. Ang bunga sa Espiritu Santo is joy. Amen? The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the joy of the Holy Spirit. Busa, nahimo kanong kamong panag-inang example, nahimo silang modelo sa tanang mga tumuto sa Macedonia o sa Akaya. Muning akong gingon sa una nga, ang Thessalonian Christians ay almost perfect na. Nga naman, dagha ang ilang pagkatawag isunod nila ang Christian teaching. Munang nahimo silang modelo sa province of Macedonia o sa Akaya. Dakom ni nga probinsya. Pangutana, sa atong kaugalingong, kinsa kang mga tao nga na nagtanaw ka nato naghihimo kita nga modelo. Namanggit, no? Unang-una, ang atong mga anak, di ba? Ang atong mga anak. Pag nag-birthday bitaw ta, di ba? Muing matay na to, anak ko ngayon nalitiso mo ni si Papa ko ang kaya si Papa inana, si Mama ko ang kaya inana. So, naging nagatanaw ta. Mahimong model kita sa atong mga anak po sa uban man. Matanaw kita ng atong binuhatan, sinoldean, o maka-influensya kita sa ila. Amen? Influensya sa negative or influensya sa positive. Maay itong positive. Ang inyong pagtuo sa Diyos na dunggan dili lang sa Macedonia o sa Akaya kung dili sa bisan asa nga dapit. Busa, dili na kinahanglan na musulti pa kami sa mga tao bahin sa inyong pagtuo. First time nga naka-witness sa Kristohanong kinabuhi sa mga Thessalonian Christians sa sila ni Apostol Paul, mga kauban, o kang ikaduha dayon kining taga Macedonia mga Kristohanon. Munang nimingon si Paul nga dili na kami angay nga musulti kaninyo kung unsa ang ilang matang sa Kristohanong kinabuhi nining mga Kristohon, nining nga mga Kristohanon. Verse 2. Nasayanan ninyo nga sadyang dito kami sa Filipos, gisakit kami o gipakaulawan. So, remember ni Apostol Paul ang panahon na kidala nila ang pulong sa Ginoo gitudlo sa mga tao sa Filipos, sa Philippians. O gipakaulawan daw sila dito, gisakit sila o gipakaulawan dito. Kinsa din ang nakasuway na gipakaulawan o physically nasaktan dahil sa pulong sa Ginoo. So, wala pa, no? Wala pa. Noong eleksyon ni kandidato si Ramos sa tumutuig. Sa Manila pa miyan to, sa Manila pa to. Ay, wala na mo na to, no? Dinhin na to. Dinhin na mo. O, mula pa naman to, 98, mga anak. Si Ramos, eleksyon ni Ramos. Paingon ko dito ko nagpuyo sa Maligaya sa Lagro.
Pahingon ko sa pagbagin kay tagapagbagin man ko dinis Caloocan. Ito akong boating center dito. Nagikan dito masakay og minibus sa Loloyo. Kabalo na sungsi. Masakay og minibus biyahe dito mga 2 ka oras siguro tungod sa traffic. Dool na kayo. Hindi na og gugod siguro pero sa Manila na 2 ka oras na dayon tungod sa traffic. So na-preach ko sa minibus. Pulo sa Ginoo. Ako'y sunto ko kay nganong ko ako no. Kanang i-argue niya ang iyang kuhan nga oneness. Sumbakan ko. Lisod ba sa kayo makipagsinumbagay ka? Tapos nagtawag ko pulis. Nai-pulis na kisakang na tayong pulis. I-blatter ko na lang sa kuhan Novaliches. Kaya hita po sa Novaliches man. I-blatter ko na lang. Tungod niya ito nga hita po, wala ako nakabuto kay Ramos. Ako matayon kay balik na ko. Doon sa pagbagid pero balik ko kay pa-blatter ko sa kuhan. Yun ang pulis, i-blatter mo. Sumbakan ko dito sa Manila. Sa akong pag-preach sa kuhan, sa minibus sa bus. Hindi sa kuhan, pa yung bukid nun, wala akong masumbagi. Pero naikay kay kinanawan. Nasa bagay, maabi-abi kay kuhan. So muna nga, dili mo sugot ang yawa. Nga kuhan. Pwede sakitong kagid niya. Manang ako gingon nga, ang uban sa ato, ang uban nakapilaw sa mga house-to-house evangelism, nga knock on the door yun, ang uban wala pag yun. Dili mo mga masakit sa kuhan. Dili mo sakiton sa unbeliever. Ang inana. I-share nato ang pulong sa Ginoo. Amen? So, gisakit daw sila. Nganong gisakit man, o gipakaulawan sila ni Apostol Paul dito sa Filipos. Kauban sila ni Silas, uban pa. Tungod sa ilang pagpanudlo sa pulong sa Ginoo. Preaching or teaching the Word of God. Matod pa sa Acts mo ni ang pagkitabo na gi-remember ni Apostol Paul, nagatudlo sila. Kining verse 21, ang nag-istorya ang mabna, ang mga kuana, ang magkulata na sa nila ni Apostol Paul. Matod pa sa ilang audience, nagatudlo sila sa mga pamatasan nga kontra sa atong kasuguan. Mga Romanon kita, gidili ka nato ang pagsunod sa ilang mga pagtulunan. During this time, sa days of mga apostles, ang naghari sa known world ay Roman Empire. Para sa karon nga, sa atong kapanahonan karon ang sikat ang Amerika. China ba? So, sa verse dito, o kita ba nga kulata sa mga tao sila ni Pablo. Pagkahuman, ipagisi sa mga pangulo ang mga piste nila. So, kulata gino. Pag kulata, dili kayo sa kasuntok lang. Kulata sipa, unsa ba niya? Kulata yun. Muning uso sa kuan. Muning uso sa wala pa siya ang mga bugoy. O mayanim, kulata yun. Pag initan ka, kulatahon ka. Pag abot na siya di ka na kulatahon. Bigla lang. Saksakin ka na lang. So, gigisi sa mga pangulo ang mga piste ni Pablo ni Silas o kipabunalan dayon sila. Humang sa grabing pagbunal, so hindi basta-basta nga pagbunal, grabing pagbunal. Gipriso nila sila. Gisugo nila ang mga gwardiya nga bantayan gayon sila pag-ayo. Kinsa ni nagsugong mga opisyalis sa lugar sa Philippians, sa Filipos. Busa, gisulod sila sa gwardiya dito gayon sa kinasuukan nga silda o gigapos ang ilang mga tiil. So grabe nga pagkapriso, dili basta-basta. Dili pareha sa ato karon. Katong mga salida nga mga kalaan bitaw nga mga salida nga ilang mga tiil na ikahoy nga nakasuot lang nga kahoy diha o nakakadina ba ka o kinidinhi naghihapon. At dili gyud tapos dito sila sa ilalom yun nga walay adlaw nga makita. Muning some Bible scholar giingon nila nga ang sakit ni Apostol Paul ay sakit sa mata. Dahil sa Galatian doon na sa tayo mabasa dito nga kung pwede o kito nila ang ilang mga mata para ihatag ni Apostol Paul. Dahil pag dito ka sa lalim, gigit kaayo ang wala kay makita nga kuan
adlaw di kagi makakita pila ka katuig dito paggawas nimo dito mabigla ang imong mata sa silaw sa kahayag mo nang makadaot. Tinuod ba na Pastor JM bilang nurse nga makadaot nga bigla nga kuan? Di ba? Gikantas gawas pagsulod nato sa kwarto kung sa atong balay, ngit-ngit kayo kay gikantas sa gawas kahayag, vice versa gyapon. So muna nga dito gid sa kami nakailalom daw. Nganong nahitabo man tungod sa pagtudlo sa Kristohanong pagtulunan. Amen? Kado sa kataan ni maka experience ya. Grabe no. Kado sa ka kung abtan ta sa tribulation period. Philippians chapter 1 verse 28 matod pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul, ayaw gayon kamo kahadlok sa mga nagasupak kaninyo. Onya mag-preach ta dito sa dool sa singalan ng simbahan sa Muslim. Mostly sa Muslim diha lang sa maminta. At kita no, at looking man pero matod pa sa Ginoo, ayaw gayon kamo kahadlok sa mga nagasupak kaninyo. Kay kini timain lang kanila nga sila silutan sa Dios ug kamo luwason. So di daw ta mahadlok. So encourage kita sa Ginoo nga isog kita sa atong pagtuo, no? Di ta mahadlok. Kay ang gihatag kaninyo dili lang pribileyo. So it's a privilege. Unsa ni nga pribileyo? Ang gihatag kaninyo dili lang privilege nga mutuo kamo kang Kristo. Ang pagtuo kay Jesus Christ is a privilege. Kung dili pribilehiyo sab nga mag-antos kamo alang kaniya. It's a privilege to suffer for the sake of Jesus Christ. Yun naman pala, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, if you want to follow me, to be my disciples, take up your cross. Dili ni cross kay sa atong kaugalingon. Nga kuan, kaugalingon nga business kung sa bakadiha. Kung dili cross dahil gisangyaw nato ang Ginoong Jesucristo. It's a privilege to suffer with Jesus Christ. Amen? Pero daghang pagtulunan sa Christianity nga ayaw nila ng suffering. Gusto nila puro na lang blessings. Ang pulong sa Ginoo, nagatudlo kayo nga ang usa ka Kristohanon, musapir kayo kung siya ay matinud-anon nga nagsunod sa atong Ginoong Jesucristo. Magbalay-balay lang ganita, maghatag tag-drugs na gusto mo suntok sa ato. Amen? Nanay gusto mo suntok sa ato. Kung wala pala'y balaod nga mapreso sila, masubong sila kung suntok buntang, isuntok na ta dahil ang atong sara nag-share ta sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Kay mo man sila makahilabtanon ba aning mga born again on? Hilabtanon kayo sila. Pero unsaon man dili nato nabuhaton nagisugong man sa Ginoo kanato sa inyong pagpanlakaw himua ang tanang tao sa kalibutan nga akong mga tinun-an. Nag-learn sila, nagtuon sila sa teaching sa atong Ginoong Jesucristo ug sa atong Ginoong Jesucristo mismo. Muna nga kung dili ta musunod niya na unsay tawag sa ato? Rebelde bang tawag o disobedience lang? Magkauban na sila. Magkauban na sila. Kung dili man sila managsuon, magpitsang buo. Mauna nga, magkon kita, share lang God nga muni. Tapos, para maayos sa ang atong pagkatao. Kaya kung nag-share lang kita nga mong inana, tapos ang atong pagkatao tulibagbag, nawagin mo to sa atong yun. Muna nga ang basic yun, bunga sa Espiritu Santo nga makita sa atong pagkatao para pagsulti nato katuuhan kita. Kaya kung magsulti ta tulibagbag ta di ta katuuhan. Katawan lang ta. Madaot ang Ginoo. Mo ba ning Kristohanon? Ingon ba aning Kristohanon? Madaot yun. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Mao kini ang mga pag-antos na inyong nakita nga akong nagian kaniadto. Sa unang adlaw pa lang nagisir ni Apostol Paul nga tuwa siya sa
Filipos. Og hangtod karon walay bugto. Kaniadto og hangtod karon nadunggan ninyo nga nag-antos paghihapon ako. Masarap ba ang buhay Kristohanon? Masarap. Dahil ingon, din na sa mga kuang gihapon sa Philippians gihapon nga, we can rejoice always and we will rejoice unto the Lord. Tungod kay kita anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Nganuman, dahil matud pa sa pulong sa Ginoo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sa adlaw nga kita ay naana sa katri sa atong kamatayon, dili ta madlok. We can rejoice nganuman. Matod pa ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Mamatay man ako, pakinabang dahil siguradong makasama ako sa Ginoong Hesukristo dahil sa adlaw-adlaw sa akong pagkatao, gibuyo ko para kay Kristo for the sake of Christ. Muna ang tipsok sa kasagarangan na namatay. For to me to live is Christ and to die is gain. Lami kay pamatiyon nga to die is gain. Nga bisag namatay na, gain pa rin kay kauban si Jesus Christ. Ang requirements lang ana, for to me are you living, for you are you living daily, day-to-day basis sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Munang kay Ed Lapis, Pastor Ed Lapis ang pangalan sa iyang church kay day-to-day, day by day ba to? Day-to-day Christian Fellowship. Kasi kaila din kay Pastor Ed Lapis. Bayuton na siya pero maay mo tudlog yun, si Lapis. Ang si Pana na nasa una sa Manila, pag ko nasa Kamaling Banda. Or 5th floor sa Manila. So, kada adlaw yun, makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Musipyat man ta dahil mulagi dili kay tao lang ta. Sayog kinangakuan justification. Di ta mo siya musipyat ta dili kay tao lang ta. Kristohanon ta nga tao. Musipyat ta dahil sa impluensya sa yawa. Amen? Impluensya sa yawa nga sa di kinato makuan. Di kinato malisis. Di nato malisis. Pero ayaw nang tao ra manguko ako nakasala ko. Magkatawa ang yawa na. Tao ra nakasala ko do tungod sa influence sa yawa. Ngayon ka na dahil pasaylo sa Ginoo. So, nasayran ninyo nga sadyang dito kami sa Filipos, gisakit kami o gipakaulawan. Apan, gihatagan kami sa atong Diyos o kaisok, o boldness. Mahadlong na sila pero gihatagan sila sa Ginoo o kaisok. Sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga gikan kaniya, bisan pa sa daghang mga pagsupak nga among nasinati. Gikan sa Filipos, nung ipagawas na sila dahil napreso sila, pagpagawas nila, ang unang lugar nga ilang natuan dahil kining Thessalonica. Gihatagan sila, gikan lang sila sa gikulata sila, ipakaulawan sila, pagbali nila sa lugar sa Thessalonica silang biyahe, gihatagan sila sa Ginoo og kaisog dahil ang una-una nila simple mugin din labing siguro muning una-naon nakulata ta sa Filipos tapos niya sa dinhi kulataho na sa siguro ta dinhi. So ana lang pero tungod sa gi-empower sila sa Ginoo sa Espiritu Santo na maging maisog sila sa pag-share sa pulong sa Ginoo, nahimo nila ang pag-share sa mga tao sa Thessalonica. Sa maayong balita nga gikan kaniya bisan sa daghang mga pagsubak nga among nasinati. Talagsangon ra kaayo nga walay oposisyon nga mahitabo sa evangelism nga pagahimoon. Evangelism o sharing sa word of God. Grabe, daghan gyud. Daghan gyud. Nung dito pa mi sa kuan maligaya pa. Amo ta na bas Jovi ato. Amo minyo na ba kanto? Ga Bible study Miss Balay. Tapos, among silingan sa mga demonyo kayo, demonyo ka. Bisaya naman, taga-siguro ha. Ganto si Alex. Wag man kalay nagbayos malikan yan, no? Si Alex. Nga, kuan.
Pag timingon na niya pag Bible study na mo mga abot gabi ba, hapon ba, patugtog dahil na siya kusog kayo dayon. Grabe. Tugtog dahil na siya. Ihuraman na ba akong martilyo ito, tapos wala na ihuli. So na, dili mo tugot ang giyawa nga basta-basta na lang makuha ang iyang disipulo, may balhin sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Magyawa-yawa, ginangyawa. Kuhaon siya. Magyawa-yawa, gina. Agod mga batanon, may gani kay dili na uso sa mga batanon ng ekspresyon nga kayawa basab. Dili na. Sa among panahon, ekspresyon na namo. Unang ekspresyon sa kagayan sa una. Mga tanas loloyo sa akong. Unang ekspresyon, mga panahon sa mga 70s. Abot sa 80s, wala. Ilakaw naman ko din 70s mo na ang style. Ekspresyon na siya. Pero si Taning ang kasampiton. 1 John chapter 5 verse 19, we realize that we come from God, while all the world is under the influence of the evil one. Munang dito matingala sa mga tao nga itong mga silingan sa baniha, nga gayawa-yawa dahil ang kalibutan ay influensyado sa yawa. Amen? Influence. Bisag dili sila nag-iya pero dako kayo ang iyang influensya. Sa media, sa tanan, politics, nakoy nabasa sa politics na tinuod yun, mura ning kuan ang politics ra, ang kuan ang mga politiko ra nga kuan ka ng maayo nga kuan, maayo nga bukisyon. Bukisyon matawagan na. Kay bisag magsinungaling sila, bisag magkurakot sila, respetuhon pagyapon sila. Di ba, tinood? Naibala na ito nga, kurap kain nga politiko, pero pagpakaadto sa ato, doon na ito para magpa-picture na yun. Tinood yun. So, maayo yung magpolitiko, no? Mingawat ka, magsinungaling ka, kung sa pa yung isulti, respetuhin ka pagyapon. Honorable pa ang tawag sa imo. Grabe. Influensya na sa yawa. Amen? Wala may politiko din ito. Pero bisa wala may ngalan. Tungod kay na-influensyahan man ang mga dili Kristohanon sa yawa. Buhatong yun nila ang gusto sa ilang amo nga mao ang yawa. Kinsa nakabalunaan nga kuan ng passage. Read lang nga passage. As for you, matod pa ni Jesus Christ ang audience, as for you, you are children of your father, the devil. Grabe no, ito, naging mga anak ng yawa, no? And you are determined to do what your father loves to do. Kung sa may gibuhat sa yawa, he was a murderer from the first, from the beginning of ang translation natin. Siguro na, ni Jesus Christ, si Cain, nag-murder niya si Abel. He was a murderer from the first or from the beginning and did not stand by the truth. Wala, yo'y kamaturan siya. Dilig istorya sa insakto. Because there is no truth in him, wala'y kamaturan sa kanya. Pwede sa ning i-translate nga, dili siya ka sunod sa atong Ginoong Hesukristo by truth. Si Jesus Christ is the only truth. Whenever he lies, kung paano siya magsinungaling, he does what is natural to him because he is a liar and the father of lying. So mga Kristohano na, di kita magpinakakyot. Di kita magbinaka, kaya itong ama na anak, kinsa? Yawa. Di kita, simple no, simple kayo. Yun naman pala ay sa Revelation, kung mabasa ninyo, chapter 20, verse 9 ba? Ang mga sinungaling di ipasudlon sa Ginoo sa langit. Simple ba yung kaya ng asala? Pero sa langit na. Dili pasudlon sa langit. Nga naman, kaya ang iyang amahan, o siya mismo, anak sa yawa. Dili na kinahanglan, mupatay ang tao, manulis ang tao sa bangko, sa paman. Ang kinahanglan na niya, sige siya magpinakaka. Di na siya kasulod sa langit. Pero nung di pa tayo mga Kristohano, namin na ito nga kining pagpamakag,
Okay lang. Okay lang sa Ginoo. Muna nga mga bakakon ta, nung dili pa tama ang Kristohanon. Kinsay bakakon din sa dili pa siya Kristohanon, nga tinuod, patasan kamot. Mga plastic ang wala magpataas. Sinungaling gapon. Ako, bakakon kayo ko sa una. Bakakon kayo ko. Tanan kita, siguradong tanan kita. Katong wala magpataas, bakakon gapon to. Pagkuan hinulsol para. So, na supernatural dahil sila ay grabe ang pag-prosecute sa kanila. Matod pa ni, kinsabi nagsulti ani, si Kuan siguro, MacArthur, John MacArthur. Supernatural boldness is proclaiming the gospel can be identified by the power of the Holy Spirit in the context of persecution. So, bisag i-persecute ka dahil i-share mo ang pulong sa Ginoo, kung tagaan ka kaisog ka na ay tungkol kay i-inspire ka sa Espiritu Santo. I-empower ka. Persecution highlights supernatural boldness instead of hindering it. Acts chapter 1 verses 6 to 8, ang sagingon dito, si Jesus Christ, matod pa ni Jesus Christ sa 11 apostles niya, minus Judas, at 12 apostles minus Judas, 11 na lang, matod pa niya nga, pag-abot sa Espiritu Santo, i-empower ka mo para magkaroon kayo ng boldness to preach me sa tanang mga tao. Muna ang supernatural na in the context of persecution. Amen? MacArthur. Suffered refers primarily to the physical abuse, suffering. Whereas mistreated refers to public disgrace. Matod pa ni Apostol Paul na dito sa Philippians kami ay gikulata, gipakaulawan. So ang mistreated, gipakaulawan mo na nag-refer sa public disgrace. Gipakaulawan ka sa publiko. Katong sa piring, gikulata ka yun. Physically. Or even legal abuse. They were unjustly judged and made prisoners when they had committed no crime. O sa may crime ngayon lang na-commit, ang pagtudlo sa Kristohanong pagtulunan. Muna nga gikulata sila o gipakaulawan sila. In the first century, mistreated meant to treat shamefully, insultingly, or outrageously in public, all with intent to humiliate, para pakaulawan yun. So muna nga, kung magsirta sa pulong sa Ginoo, bantay kita. Eh, basig patuhon ta. Nasayran ninyo nga sa diyan dito kami sa Pilipos, isakit kami o gipakaulawan, apan gihatagan kami sa atong Ginoong Diyos o kaisog sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga gikan kanya bisan pa sa daghang mga pagsubak nga among nasinati. In the ministry, there is always pressure to make ace the message. Dahil kung murag mo po sa imo, medyo i-twist mo gamay para katong nagpupo sa imo, medyo dilit na kayo masuko. Normal na sa usang ka Kristohanon. Og daghan ang mihimo ni ana nga dili na offensive. Kay ang Kristohanong pagtulunan offensive gid niya ni siya sa mga dili tinuod nga Kristohanon. Diyan mo na hilabtan mo. Oy, ikaw ha, bakla ka, di ka makasulod sa langit. Offensive ka na. Amen? Palahubog ka, di ka. Misyoso ka, di ka makasulod sa langit. Pagtarong. Mando na ginanaw. Ayuha ang imong. Pag-inon ni mga pagtarong sa imong kinabuhi, marag mando na. Ana na lang. Ayuha ang imong kinabuhi para di ka, para makalangit ka, anak. Ganahan ng Ginoo sa imo. So offensive to the sinners to make the gospel acceptable to Him. Muna nga, imo mo lang sayon ang pulong sa Ginoo. Di mo na lang banggiton ang kasalanan, mga sala. Comfort na lang.
encourage na lang. Kay para walay masuko sa imo. Dawaton ka bisag asa. But such a compromise, dahil ang tawag na compromise, but such a compromise had no place in Paul's life. Wala gina. Nung nasayop si Apostol Peter, iyang gidilisangin si Apostol Peter nga kuan sa Acts nga po ni mabasa nato. Gidiretsahan niya sa iyang kasalanan. Pero depende na sa ugali ni Apostol Paul. Nami ugali ang nami kauban sa una, wala si ate ibon ni si Gardo nga mukhang gitsa siya. Unang masay pakita lagi kaaway. Kay kuangkit. Ikuangkit niya yun nga nang bukal kaiba. Pakita ni kaaway. Dito sa Manila, ginawa dito sa Manila. Dahil akong kauban sa kay Bigsit. Kapag buhay pa ba ito karoon kauban. Diyan ito siya. Tapos na nagprosesyon. Nagprosesyon. Mga alas 6 na siguro to. Hindi man siguro may atos mabini banda. Asan Andres. Prosesyon. Gisigita mo niya. Huy! Gisigita niya. Gikuha niya. Mga hanging tani mo. Kasi may kauban mo kamarada. Pagkulatahon to, apel ka. Muna hindi ko lang pulong sa Ginoo nga okay to siya kay mutong iyang conviction. Mutong iyang conviction. Muna, manamay kagil kung paan. Naging ko lang pulong sa Ginoo nga ayaw pag-iguban, pagkipagbarkada sa init og ulo. Kay maangin kagyod. Bisag sa kawatan. Ayaw kay mangawat to siya, kauban ka, apil ka yung priso. Amen? Munang ingon ang pulong sa Ginoo nga pilia ang imong mga higala. Sa maong pagwali kaninyo, verse 3 na ta. So, upat na lang no ka, upat na lang ka verse. Upat na ka verse. Abi na ako ni mo humang mga 20 minutes lang. Kaganahan na ba ko sa inga friends, basta katanawang ganyan ako nga, uy, walay natulog sa akong itulog. Ganawa na. Pero na ganyan natulog, taba na. Kadiscourage sa kuha na. Una-una na ako dahil na ikan sa Domingo sa paguli na ko gabi, nagsugod na ko tuon sa akong itudlo ng Domingo. Tapos inana ang dispense sa akong audience. Una-una na rin ko nga, Ginoo, siluti na. Pero pabayang ko lang, kung wala mo nakatulog sa inyong baday, pasalamat mo kay Pastor dahil napag-preach niya, katulgo na dahil mo. Nakatabang ko. Kaya makatulog mo kung di man mo pakatulog, pero pag-preach ko makatulog mo, nakatabang ko kaya pagkatulog dahil mo. Iyon. Sa among pagwali ka ninyo, dili na mo tuyo nga tudluan ka mo kung sayo, pumuhi mo kaming dautan o manlimbong. Paul was perhaps accused nga hocus-pocus or twisting the word ang iyang ipanudlo. Matag pa sa Acts chapter 20, basahan na ito na Acts. Acts chapter 20 verses 28 to 31. Acts chapter 20 verse 28. Oh, matag pa rin eh. 28 ng Book of Acts. Buhat sa Pinisaya. 20. Pantayin ninyo matag pa ni Apostle Paul sa mga Ephesians elders, mga leaders sa church sa Ephesus. Dahil mulakaw na ani mo ato na sa Jerusalem ani si Apostle Paul. So iyan ang ibilinan ang mga leaders sa simbahan sa Ephesus. Matod pa niya. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Unang-una, ang ilang kaugalingon ang ilang ipabantayan. Matod pa ni Apostol Paul. Ang inyong kaugalingon ug ang tanan nga mga magtotoo, tanang mga Kristohanon, nga gitugyan sa Espiritu Santo aron. Nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon, inyong i-care. Inyong tudluan sila sa Kristohanong pagtudlo o unsa man dihang nakuan. Basta i-care na parang mga anak. Pwede sa kasaban, no? Kung saan mo lang kinausay kung nasaba sa koke, pwede. So, 28. At timana, usab ang simbahan sa Diyos na naiya, pinaagi sa dugo sa iyang anak. So, kining simbahan sa Diyos, magyapon yung mga Kristohanong gyapon. 29. Naibalo ako nga inigbiya ko kaninyo,
anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo, figure of speech of false teachers. Fake teachers, mga lobo. Anhaon kamo sa mapintas. Grabe no? Kining mapintas laom ni, kining wild. Yun sa English na kuan. Wild nga mga lobo. O wala sila sa iluan sa panon o sa mga Kristohanon sa mga magtotoo, sa panon sa mga magtotoo. So, ganit gini ang yawag yun, ganit. Verse 30. May bibilaon niya ka mga tao diya sa inyong pundok mismo nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. So mismo, kauban nga mga Kristohanon, musimang. Daghanin ito po. Musimang para makuha nila ang mga Kristohanon mo, follow kanila. 29 to. 30 dito. May pipila, unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtuto sa pagsunod kanila. 31. Busa pagbantay kayong kamo og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig, gitambagan ko kamo o gitambagan ko ang matakusakan ninyo sa adlaw ug sa gabi uban sa mga luha. Sa ubang translation ni nga wala kami magkulang to teach the counsel, the whole counsel of God from Genesis to Malachi. Matag pa ni Apostle Paul. O tapos sa iya na dahil mga sinulat. Iya gitudlo ang pulong sa Ginoo ngadto sa magtuto sa mga Kristohanon sa Ephesus. Nga walay hukos-hukos gid ang iya na tinudloan. Walay hukos-hukos ang iyang pagpanudlo. 2 Peter chapter 3 verses 15 to 16, maura niya ang epistle o pulong sa Ginoo. Si Apostol Pedro lang ang gisampit niya ang iyang kauban nga apostol sa Apostol Paul. Mata pa din hinumdumin ninyo nga ang atong Ginoo nagahatag pa og kahigayunan ngadto sa mga tao aron maluwas sila. Second chance, pasensya, kita ka nagpasensya ang Ginoo para maluwas ang ubang wala pa naluwas. Mao kini ang hinungdan nga wala pa siya mubalik in relation sa second coming. Dili ba mauman kini ang gihisgutan, mga gihisgutan sa atong pinalagang igsuon nga si Pablo? Si Apostol Paul ang nagkuhan nga iyang sinulat ni Apostol Paul. Diha sa iyang sulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya ug mausab kini ang iyang gihisgutan sa tanan niya nga mga sulat. Hinoon, may mga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Busa may mga tao nga huyang sa pagtuo ug wala masayod sa kamatuoran nga nagahatag og sayop nga kahulugan ni ini mga sinulat ni Pablo ug mausab kini ang ilang gibuhat sa uban pang bahin sa kasulatan. Busa dili sila mismo ang nagdala og kalaglagan sa ilang kaugalingon. So ang mga tao nga nagtudlo sa mali nga pagtulunan sa Christianity, matud pa niya dinhi sa pulong sa Ginoo, laglagin sila. Amen? Sumuna nga, dili lang sa mga sulat ni Apostol Paul, o dili sa uban pang bahin sa kasulatan, kining mga tawhana gitwist nila ang pulong sa Ginoo. Verse 4, apan ang tinuod nakita sa Dios nga masaligan kami nga mutudlo sa maayong balita ug mao gayon kini ang among gihimo. Dili aron malipay ang mga tao kanamo, kung dili aron malipay ang Dios nga nasayod sa among mga hunahuna. Lisod ba yan ng kwan? Kining mga pastor? Labi na mga gwapon ng mga pastor? Kagaya ni Pastor Tinte, Pastor J.A. o J. Sagyapon. Mas gwapo na sila sa ako. Pero balikon ko, ang tanaw nila ni Joby sa ila, mas gwapo ko kayo sa ila. Kay, natin ang kitsa ba ng istorya nga, ayan, nay pastor nga dili man kay gwapo pero mag-preach na gani nagwapo man. Magwapo gid kuno. Muna nga ano nakapara pa dire. Muna nga dili muna nga ang gitudlo na ni Apostol Paul daw, dili wala siya magtudlo para malipay ang tao. Kung dili aron malipay ang Dios nga nasayod sa among mga huna-huna.
Dunay tindiligid nga ang magtudlo, gamiton niyang kuan ang pulong sa Ginoo para kuan ba? Makadani sa iya. Madani siya. Matagaan siya pabor. Pero matod pa ni Apostol Paul, wala na sa iyang bokabularyo. Ang iyang focus yun, ang iyang tagaang kalipay, dili ang tao kung dili ang atong Ginoong Diyos. Amen? Dili siya man pleaser. Dili siya people-centered kung dili God-centered siya. Amen? Mauna ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo dili man-centered kung dili God-centered. Ang bida sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa written word of God, ang Ginoo lang yun. Segunda na lang ng mga tao. So, Paul was accused of using flattering speech or manipulating techniques making a favorable impression to them. Unang din lang isgutan ng sala. Ang akong gift ay encouragement lang raman. Wala man ko kaya sa Ginoo nga magkuhan sa sala. Salamat, Dave. So munang kuan gyud ang atong tagaan gyud og kuan sentro gyud ang atong Ginoong sa Kristo. Siya gyud ang sentro sa tanan sa ato, maging sa atong pagpanudlo. Galatians chapter 1 verse 10, ayaw kamo pag-una-una, matod pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Galicia, ayaw kamo pag-una-una nga gusto lang nga daygon ako sa tao. Nga gusto ko lang daygon ako sa tao. Dili. Gusto ko nga ang Diyos mao ang muday kanako. Ayaw usab kamo pag-una-una nga gusto ko lang magpauyon-uyon sa gusto sa mga tao. Kay kun mao kana ang akong gibuhat, dili ako tinuod nga alagad ni Kristo. So wala sa bokabularyo ni Apostol Paul ang iyang kuangyod mingyod nga focus nga ang Ginoo ra gyud. Amen? Muna ang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Siya gid ang sentro. Verse 5, happy na kita. Nasayon usab kamo nga wala kami mogamit sa mga binulak-bulakan nga mga pulong aron makumbinsi kamo, flattering speech gyapon. O wala kami magtudlo aron panguwartahan kamo. Ang Diyos mismo mao ang among saksi. So kini panguwartahan no? Dali na ba yang kuan? Kwarta sa kuan? Labi nagdako nga simbahan. Sa unan sa Kuima, sa patong ayer mga wala pa pandemic. Nakuha dito na singalan na ni. Nakuha dito nga nangingon nga kining mga service nga mga gagmay, kinalang ang service sa mga pastor, tapos halimbawa kung doon na yung assembly, dito ginaunahan ang mga Fortuner, mga kaning mga kwan ba? Kaning mga maano rin service. Atong mga multi-cabo chaman dito ra na sila sa ulahi. Grabe nga mga. So man nga nagpush ako sa kuan. Na-push man ako sa GC. Lumatod dito gitong giwan nga sa usa ka pastor, pobre yun sa pastor itsura nga. Kung gusto ninyo pagpadato, ayaw himo ang kuan. Paggawas mo pastor, pag negosyo mo, ayaw mo pagpamastor. Kaya pagpamastor, kuan kuan na sa labgib sa Ginoo. Ayaw mo pagpamastor. Kapo sa to, kuan sa to. Mula gina, di ba? Sige na ito nagkadunggan sa una. Kung gusto mong masapian, pag politiko, kay halandong kagihapon bisa kuan. Pag politiko, pag artista, lisod man mga artista nga dili gwapo no. Pero daghan naman karon mga artista nga dili gwapo gwapa. Pag unsa day isa, pag pastor. Kay naa daw ang kwarta. Tinuod gid ba yan na? Kay kung artista ka, dagha ka kwarta, politiko dagha gyapon kwarta. Pagka pastor dagha gyapon kwarta. Depende kung dako na ang imong simbahan. Amen? Kung dako ang imong simbahan. Tapos, na yung mga milyonaryo ni mga membro, talo-taloan dahil ni mo. Flattering words. Labgipan ka dahil na mga kwan. Muna nga,
Pang yun. Pero dili man basta-basta makapadako kag simbahan. Amen? Dahil dili basta-basta makapadako kag simbahan. O wala sab sukuha sa Ginoo nga magpastor ka para himuon mong dako nga simbahan. Ang ila siya nga tudloi ang tanan sa imong pulong. Ako ang bahala ang magpadaghan. Dili sa bibig sabihin nga bisag sige mo nangugat ng imong kuan tapos adlaw-adlaw ka bisita kuan tapos wala lang gyapon gidaghan ang imong mga membro. Di sa ibig sabihin nga sayop tong imong gihimo. Naagi ko ang gyud na ay mga pastor nga ang membro niya 20 lang kabuok, 50 kabuok, napoy tag 3,000, tag 500. Muna sila. Kaya naman sa mga simbahan nga ang tithes nila ay buo dito sa pastor. Na kung ang iyang membro kayo ibutang talaga bisag 500 ang kabuk tapos na yung mga milyonaryo na maimutites gid ang kuan iyang mga membro di kwartahan gid ang pastor. O sahay iba ikon gihapon din niyo. O wala kami magtudlo aron pangwarta kaninyo pangwartahan kamo. Pero na yung mga simbahan lang nga halimbawa mo na yung napag-usapan nila nga 100% o 75% ang sa pastor. Kung dagko na kasimbahan, masapian gid ang pastor. Pero siguro, wala naman ang mga ang pastor, ana. Mo lang ang ilang kasabutan. Kasabutan. Pero mo lang lisod ba yan? Lisod gyapon nga. Dali na magpadagawgan. Kay, ang akong kuan, na akong igagaw magtag sa katong namatay ang iyang igsoon. Ang iyang anak to, man sa Arizona, iyang anak. Tapos, siya nga, temptation ikunok ay iyang anak, dili ba ang magpadala og tithes, dili papunta sa simbahan mismo sa iya paingon. Nagpadala daw tag 120,000. Grabe no, 120,000. Ambot na kung bulan-bulan ba? Muna nga temptation, may kuan. Si Marilo, magyapon ni si Marilo, kapadala siya tithes sa iyang anak og tag 100,000, 105,000. Kung mayon siya nga, pastor, ako man mag-tithes rin siya. Nang ipadala kay 110,000. Temptation pagit kita. Agod kong ano ba sa inyong mga anak nag-go tithes ipadala sa inyo para dili mo mahulog sa temptation, idiretso sa ako. Pinuha. Kuya sa no. So muna mga twisting, muna mga pangarta. Muna mga pangarta na kuan. Magsubay kita yun. Kay kanang kwarta ka may nakain na. Ang impierno mag-iba nun. For the love of money is the root of all evils. Sumugin na ang kwarta yun. Muna nga pagdili mo nagsimba sa Domingo, mas gigugman ninyo ang kwarta. No? Gipalabin ninyo ang kwarta. Gipalabin ninyo ang magnegosyo sa kuanin kay kuan nakukita kay Domingo. Mukhang kwarta to siya. For the love of money, it is nagtanaw ko siya singa. For the love of money is the root of all evil. Sa post naman to ang gakong kuan. Muna nga lisod sa ning sige tagtanaw sa Facebook no? Isod ba sa mula ko na itong Facebook? Uy, pita ko mag-overtime. Mao ang among saksi. Ginoo ang among saksi. Wala ginawa sa ganahan ko. Pag ganahan na gani ko, preach gani, pag panodlo gani, ato, lingko na yung hindi sunahan na, sige na yung tanaw sa rilo daw, ana rin, no? Patay naman akong rilo siguro, manang di mag-comments, pastor. Walang technique. Kaya para maulaw sa si pastor. Pero sa yung pastor, walay ulaw na muna nga, time yun. Someday, it won't matter how rich you were, the car you drove, the house you live in, or how popular you were. On that day, only a relationship with Jesus Christ will matter. Nga nung gibuta ko man din kaya nag-iumang ko dito nga, wala kami magtudlo para pangwartahan kamo. Muna nga ang kwarta, delikado. Kinahanglan nga ang kwarta, kabalot ang control. Amen? Balikod ko, kung kamo ay
Moadto sa kung kamo ay nay tithes ninyo, ibili na ninyong tithes sa inyong balay. Kung moadto mo sa Kaisano, sa Sentrio, sa SM, kay basing magastos niya dito ang yung tithes, gikawatan niyo ng Ginoo. Amen? So, muna nga, sa atong bid of death, di lang na mag-matter ang atong mga achievements. Bisag unsa na ito ka-bride, di lang na mag-matter. Ang mag-matter, ang atong kinabuhi kung paano nato gipuyo sa atong Ginoong Hesukristo sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Muna nga sa kilid, sa kamatayon, sa atubangan sa kamatayon, dili kita mahadlok, to die is gain, dahil ang atong kinabuhi sa kadaadlaw, anaa sa atong Ginoong Hesukristo. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kailangan yun na mumature ta ang mga Kristohanon. Dili ibig sabihin nga dili ta mapakyas ta dahil kung dili ta mapakyas, walay pasid ka nang ingon nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Musipyat kita, pero naay pangako nga ato lang ipangayog pasaylo sa Ginoo para ayuhon ang atong pagkatao, tangtangon ang atong makasalanan. Amen? Oy, napagidi ay. Wala itwis ni Apostol Paul ang Word of God para pangwartahan sila. Verse 6. Wala usab kami magpaabot o pagdaigikan sa mga tao gikan kaninyo o kang bisan kinsa. Paul and company never preached the Word of God para daigon sila sa ilang mga audience. Tinuod gid istrit yun ang gusto ni Apostol Paul ug mausap na ang gusto sa atong Ginoong Dios kanatong tanan. Amen? Sumao ni ang mga faithful witness sa atong Ginoong Dios nga matinud-anon kita dapat walay tsamba-tsamba. Matinud-anon kita kinahanglan mo focus kita nga mahimutang submissive sa kadaadlaw sa atong kinabuhi sa written word of God. Amen? Dahil ang pulo ng sa Ginoo naragid diha ang gahom sa Ginoo sa atong kaluwasan. Luwas na ta og sa kumplitong kaluwasan. Luwas na ta anuman dahil nagasunod ta sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga confident ta matupan ni Pastor JM nga di isa pag-preach niya sa patay nga confident kita dahil ang pulong sa Ginoo luwas na ta. Kung naata kay Kristo, siguradong luwas kita. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Manindog ta mga igsoon o atong taas-taas na makumplinsin karon lagi. Gining relo lagi. Ato manggungkuan, ato mangung schedule gutom sa alas 11:30. Namo lagi. Kada na nito, uy, alas 11:15 pa mura na kuan. Praise God. Walay mag-present Nick, no? Walay mag-present sa mga. Na-meeting karon sa mga leaders after lunch.